Benar Avalos po. Kung saan-saan na po ako dinala na aking mga paa. Mula no ako'y naging isang student leader, isang abogado, at halos 3 dekadang naging public servant. Halos nalibot na buong Pilipinas at ibang parte ng mundo. At buong loob ko masasabi, ang pinakamagandang bansa ay ang Pilipinas. Pero sa Pilipinas, isa sa pinakamaganda ay... Gusto niyo malaman kung saan? Tara! 3, 2, and action! Ang ganda ng Pilipinas ay hindi lamang makikita sa mga likas at tanawin ng mahigit 7,000 nating mga pulo, kundi sa likas sa pagmamahal na tinitibok ng milyon-milyon nitong puso nating mga Pilipino. Ang kakayaan nating ngumiti sa gitna ng mga pagsubok, ang kahandaan nating tumulong sa iba kahit pa tayo ay walang-wala. These shape our stories of hope, kindness, and love. These are the stories of every Filipino. Linggo-linggo ay makakasama niyo po ako para itampok ang mga ekstraordinaryong kwento ng mga ordinaryong Pilipino mula sa isang lungsod o bayan. At ang first stop, sa isang lugar na sobrang lapit sa aking puso. Tuloy po kayo sa lungsod ng Mandaluyong, nakilala na bilang Tiger City dahil sa mabilis na pagunlad at matatag na ekonomiya, gaya ng isang tigre na maliksi at malakas. Mula sa isang tahimik na bayan, naging sentro ito ng mga negosyo at komersyo. Isang patunay ng sigasig at tibay ng mga Mandalenyo. Pero higit sa lahat, ang Mandaluyong ay tahanan ng mga kwentong puno ng tapang at pagmamahal. Isa na rin ang kwento ni Teacher Lay na tulad na isang nanay na tigre ay gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. O, mahal! Anong ginagawa mo? Ba't mo ginagawa yan? Ayos lang, mahal. Ano ka ba? Di ba nag-usap na tayo na bawal ka mapagod? Baka makasama sa anak natin yan. Ito na nga lang ang maitutulong ko sa'yo eh. Ikaw na nga ang kumakayo dito. Mag-promise tayo sa isa't isa na magtutulungan tayo nung kinasal tayo, di ba? For richer or poorer, kaso, poorer lang. Kung bakit naman kasi nagsara yung school, 17 years na ako nagtuturo doon, bigla na nang nawalan ako ng trabaho. Ay, hirap pa naman maghanap ng mapapasukan. Okay lang yung mahal. Habang wala ka napapasok ang school, ikaw muna magiging teacher ng mga anak natin. Ay, talaga. Meron na akong 2 estudyanteng parating. O, Kambal, narinig yung sinabi ni mami nyo. Excited na siyang magturo sa inyo. Siguradong mapapagod kami sa kakaakyat at baba sa stage. Huwag nyo naman hakutin lahat ng medal. Bigyan nyo naman ng chance ang iba. Diba? Sa iyo ha, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng kambal na anak. Napakaraming swerte dumarating sa akin. Lalo na nung napangasawa kita. Pati yung panganay natin napakabait. Siguradong doble-dobleng swerte ang parating. Dobleng saya ka mo. Basta mahal, ang promise ko sa'yo, tutulungan kita na mabigyan natin ng magandang buhay at kinabukasan ng mga anak natin. O sige, tulungan na kita rito. Hindi sila maghihirap katulad ng mga magulang nila. O, paano? Tulungan na kita. O, sige. Sandali lang, ha?
Mahal, Oh. langgunisa yan, hindi siomay. Wala naman nakakita. Ayos na to. Ako po yung lumaki sa probinsya, somewhere north, sa Cagayan Valley. Doon po ako lumaki until high school. Hanggang sa pagluwas dito sa Maynila para mag-aral. Dahil nangangarap, pati magulang nangangarap, nagpunta rin ng Maynila para mag-aral. So, that time, nag-go ako sa teaching. Habang nag-aaral, nag-ano na ako sa teaching. So, in a private school, tinatawag namin itong ACE school. Napasok ako bilang teacher. Nasa youth ministry kami. Doon ko din na-meet ang aking magiging asawa. So, galing din siya ng province from Ilocos Norte. So, doon, active kami sa youth. And then, syempre, nagka-developan. Kinasal ako 1994. Sa unang pagbubuntis ko, nagkaroon ako ng miscarriage. Sa right ovary ko, may cyst. Sinabi ng doktor yun na, huwag kayong mag-alala, mayroon pa namang left ovary. Makakabuo pa yan. 1998, sinilang ang panganay namin, babae siya. Nung si Ethel Joyce, yung panganay ko ay kinder, nagkaroon ng time na nabuntis ulit ako. Yung pagbubuntis ko, sa pangalawang pagbubuntis, normal din naman. Pumupunta ako regularly sa check-up, sa doktor, ganyan. Pag pinapakinggan yung heartbeat, sabi, lakas ah. Tapos paglipat ng uy, ang bilis naman niya, nakaikot ka agad kasi may nadidinig ding heartbeat. So, wala pang nag-iisip na dalawa pala yung nandoon. So, until 7 months, na gusto nilang makita kung boy ba o girl, ultrasound ulit. Nanay, sabi, dalawa sila. Yung pagkakahiga ako na yun, todo bangon akong gano'n. Ha? Ganon. So, doon pa lang nalaman na may dalawa palang buhay. Pinanganak na sila, syempre normal na may umiiyak, pag gutom, ganyan. Hindi pa sila naglalakad noon eh. So, kinikerry pa lang sila. Nagkaroon ng spiritual insight yung husband ko na sinabi, she is a special child. Parang dumaan sa isip niya gano'n. She is a special child. So, mas madaldal yung lalaki, tapos yung isa nakatingin lang. Kasi syempre pag lumalaki ang bata, mapupuna mo na bakit parang hindi siya tumitingin sa akin? Pagka tinatawag naman namin, hindi rin siya gaganon, hindi rin siya lilingon pag tinatawag. So, ano ba itong batang ito? Inisip ko na, akala ko deaf. Pero pag dadaan yung pusa sa may gilid, so may matatouch na mga halaman na ganon, lilingon ka agad siya. Hindi siya deaf, sabi ko sa isip ko. Kasi nadinig niya, very slight, maliit na tunog, nadidinig niya. So, hindi siya deaf.